Rendell Tagalog Love Stories presents Kasama ni Summer ang mga kaibigan niya sa kanyang bahay. Binisita kasi siya ng mga ito. Akala ko talaga hindi na kayo magkakaanak ng asawa mo. Buti naman after 3 years na kinasal kayo, may bunga ng pagmamahalan nyo. Masayang sabi ng kaibigan ni Summer na si Jenilyn. Napangiti naman siya. Matagal niya na itong hinihintay at masaya siya na magkakaroon na sila ng anak ni Justin. Ito pa naman ang pinakahihintay ng kanyang asawa. Natatakot talaga ako na baka hindi na ako magkaanak. Ayaw kong hiwalayan ako ni Justin dahil lang sa hindi ako mabuntis. Agad ding naging malungkot ang boses ni Summer nang sabihin yun sa mga kaibigan. Napatingin siya kay Rose nang hawakan nito ang kamay niya. Hey, bakit malungkot ang kaibigan namin? Dapat maging masaya ka ngayon dahil hindi mo na kailangan mangamba pa. Pagpapagaan ang loob ni Rose kay Summer. Imposible na hihiwalayan ka ni Justin dahil lang sa hindi magkaanak. Ilang taon na kayo magkasintahan at ilang taon na rin kayong kasal. Saksi kami kung gaano ka head over heels sa'yo si Justin. Komento naman ni DJ na beking kaibigan ni Summer. Baka masiraan ulit ng pag-iisip si Justin kapag nagkahiwalay kayo. Nanunuyang sambit ni Jenilyn na may konting katotohanan sa sinabi nito. Napuno ng halakak ang sala dahil muli nilang naalala kung paano naghabol si Justin noon kay Summer. Muntik na kasing maghiwalay ang dalawa nung magkasintahan pa lamang sila. Ngunit masyadong mahal ni Justin ang dalaga, kaya ginawa nito ang lahat. Napahinga ng maluwag si Summer. Salamat at pinapagaan niyo ang nararamdaman ko. Kung ano-anong naiisip ko, baka dahil lang ito sa pagbubuntis ko. Natatawang saad niya sa mga kaibigan. Ayos lang, basta wag mong pabayaan ang sarili mo. Ikaw na ang nagsabing masela ng pagbubuntis mo. Nag-aalalang sambit ni Rose sa kanya. Nahirapan si Summer at ang kanyang asawa na makabuo. Kaya siguro, masela ng pagbubuntis niya. Nandiyan na pala ang asawa mo. Biglang sabi ng mga kaibigan ni Summer. Makahulugan pang nakatingin sa kanya mga ito. Nabaling ang tingin ni Summer sa kakararating lang na asawa. May dala itong dalawang malaking plastic sa magkabilang kamay habang papalapit sa kanya. Han. Ani Justin, pagkalapag ng pinamili nito at kaagad niyakap si Summer na nakaupo pa rin sa sofa. Justin, may bisita ako. Saway ni Summer sa kanyang asawa at nahihiyang tiningnan ng mga kaibigan na nanunuksong nakatingin sa kanya. Ngunit tila walang pakialam si Justin kung may bisita siya. Ninakawan pa siya ni Justin ng mabilis na halik. Napaubo tuloy ang mga kaibigan niya. Nag-init ang pisngi ni Summer na hinampas ang braso ni Justin. Justin, maupo ka nga. Saway ni Summer sa kanyang asawa at umupo naman si Justin sa kanyang tabi. Hindi ba kayo sinusungitan ng buntis kong asawa? Nang aasar na tanong ni Justin sa mga kaibigan ni Summer, kumunot ang noo ni Summer sa sinabi ng asawa niya. Hindi naman, naging emosyonal lang kanina. Muntik nang umiyak dahil sa'yo. Nakangising saad ni DJ. Masama tuloy ang tingin ni Summer sa kaibigan dahil binuking siya ng mga ito. O bakit naman dahil sa akin? Takang tanong ni Justin at tiningnan si Summer sa tabi nito. Nagpaalam na kaagad ng mga kaibigan ni Summer na aalis na. Alam ni Summer na sinadya ng kanyang mga kaibigan na iwan silang dalawa ni Justin dito. Honey, binili ko na mga pinapabili mo sa akin. Malambing na usal ni Justin. Dahil silang dalawa lamang dito, ay niyakap ng lalaki ang bewang niya. At saka hinaplos na hindi gaano ang may kalakihan niyang tiyan. Tapos na ang trabaho mo? Tanong niya naman. Hinayaan muna ni Summer na amuyin siya ni Justin sa kanyang leeg at sa paghaplos nito sa kanyang maumbok na tiyan. Kasanayan na kasi ng lalaki na gawin yon simula nung nabuntis si Summer. Halos ayaw na humiwalay ni Justin sa kanya. Tapos na, kaya nga umuwi ka agad ako pagka-text mo sa akin. Baka gutom na kayo ni baby. Tugon naman ni Justin at marahan na hinalikan ng leeg ng asawa. Napapikit si Summer sa bawat halik na binibigay ni Justin sa kanya. Napakapit siya sa braso ni Justin nang haplusin ng lalaki ang kanyang hita. Justin, ang prutas ko, gusto ko munang kumain.
Mahinang sambit ni Summer at napapalunok na lamang sa sariling laway dahil sa mainit na haplos na binibigay sa kanya ng asawa. Kahit gusto pa ng lalaki na humalik, ay inilayo na nito ang muka sa leeg ni Summer. Dinilaan ni Justin ang sariling labi at pinataka ng halik sa noo si Summer. Mag-usap tayo mamaya sa kwarto. Makahulog ang sambit sa kanya ng asawa at alam na ni Summer kung ano ang tinutukoy nito. Matapos silang kumain ng hapunan, nanood sila ng pelikula sa kanilang kwarto. Nakasandal ang likuran ni Justin sa headboard ng kama at nasa pagitan ng mga hita ng lalaki si Summer. Nakasandal ang likuran niya sa maskuladong dibdib ng asawa. Anong pinag-usapan niyo ng mga kaibigan mo? Bigla nitong tanong habang yakap si Summer mula sa likuran. Nawala ang atensyon niya sa pinapanood nang patakan ni Justin ang halik ang kanyang leeg. Hinahaplos pa ng lalaki ang maumbok niyang tiyan, kaya agad na nag-react ang katawan niya. Tungkol lamang sa pagbubuntis ko. Utal na sambit ni Summer dahil sa nagiinit niyang katawan. Parang may hinahanap siya sa bawat haplos ng lalaki. Sabi ng kaibigan mo, munti ka nang maiyak dahil sa akin. May ginawa ba akong mali? May bahid ng pag-aalala na tanong ni Justin. Napapikit ang mga mata ni Summer nang bumaba sa pagitan ng hita niya ang kamay ni Justin na kanina lamang ay humahaplos sa kanyang tiyan. Sagot, hon. Dugtong ni Justin nang hindi sumasagot si Summer. Nabaling na kasi ang atensyon ni Summer sa ginagawa ng kamay ni Justin sa pagitan ng hita niya. Napasinghap si Summer nang kung anong may kiliti na namumuo sa kanyang tiyan. Justin. Mahinang tawag niya. Hindi na niya napigilan ang sensasyon at napaungol na lamang sa ginagawa ng kanyang asawa sa katawan niya. Matapos labasan si Summer at agad siyang pinahiga ni Justin sa kama at pumaibabaw ito sa kanya. Bakit naman iiyak ang asawa ko? Gusto mo bang mag-leave ako sa trabaho ko? Malambing na sambit ni Justin at hinalikan ng buong mukha niya. Napakagat sa sariling labi si Summer nang maalala ang pinag-usapan nila ng mga kaibigan niya kanina. Siguro, iiwan mo ako kung hindi ako nabuntis at maghanap ka ng ibang asawa na bibigyan ka ng anak. Mapait na usal niya at umiwas ng tingin sa asawa. Agad namang tumigil si Justin sa paghalik at pinantay ang kanilang muka. Nagsalubong ang kilay ni Justin dahil sa narinig nito. Bakit mo naman nasabi at naisip yan? Hindi ko yan gagawin, Summer. Mariin na sambit ni Justin na ikinasimangot ni Summer. Paano kung hindi talaga ako magkakaanak? Maghahanap ka siguro ng iba na ibibigay ang gusto mo. Maluhaluhang hinaing ni Summer sa pagbumuka ng asawa. Sinunggaban tuloy ni Justin ang halik si Summer. Nagtagal yan ng ilang minuto bago pinakawalan ni Justin ang kanyang labi. Tiningnan ng lalaki ang namamagang labi ni Summer. Ikaw ang mahal ko at ikaw lang gusto ko. Kaya kahit hindi tayo magkaroon ng anak, ikaw lang gusto ko makasama habang buhay. Madamdaming saad ng lalaki. Agad namang nawala ang lungkot ni Summer at ngumiti kay Justin. Suplado pa siyang tiningnan ng lalaki dahil hindi talaga nito nagustuhan ang kanyang sinabi. Hindi ka maghanap ng ibang asawa? Kagat-labing tanong ni Summer at hinaplos sa mukha nito. Napapikit naman si Justin sa paghaplos niya sa pisngi nito. Hindi ako maghahanap. Ako nga dapat ang matakot, baka iwan mo ako ulit dahil sa trabaho ko. Naalala tuloy ni Summer nung nalaman niyang sundalo si Justin. Palaging umuwi ang lalaki na may pasa sa muka at hindi iyon nagustuhan ni Summer. Palagi na lamang nababahala si Summer na baka may mangyaring masama kay Justin. Kaya muntik na silang maghiwalay noon dahil doon. Umiling si Summer kay Justin at pinataka dito ng halik. Hindi ko yun gagawin. Sa tingin mo pakakasalan kita kung hindi ko pa rin tanggap yung trabaho mo? Nababahala lang ako. Dahil baka may masamang mangyari sa'yo kapag nasa misyon ka na. Uuwi akong ligtas para sa'yo at kay Baby Han. Malumanay na tugon ni Justin matapos marinig ang sinabi ni Summer. Ayaw nito mag-alala ang kanyang asawa dahil masela ng pagbubuntis nito. Huwag kang lalapit sa ibang babae, ha? Bigla na lang sambit ni Summer. Sinusupladahan niya na naman si Justin. Napangiti lang ang lalaki dahil sa pabago-bagong mood ng asawa. Bakit galit ka na naman sa akin, hon?
Wala akong ginagawang masama. Nagsiselos ka? Nakangising tanong ni Justin at sinimulan na nitong hubarin ang damit ni Summer. Puno ng pagmamahal at pagnanasa ang mga matang nakatingin si Justin sa asawa na nakahiga sa ilalim nito. Tignan natin kung magsiselos ka pa rin kapag inangkin kita. Dugtong ni Justin at nagtatagis na ang bagang nito habang nakatitig sa katawan ng asawa. Totoo nga, nawala na ang selos si Summer nang inangkin siya ng asawa ng gabing yon. Hindi alam ni Summer kung anong oras silang natapos ni Justin. Tanghali na nagising si Summer at wala na sa kanyang tabi si Justin. Namumula ang pisngi ni Summer nang maalala ang nangyari sa kanila ng kanyang asawa. Hindi naging marahas si Justin sa kanya, kahit sabik ito sa kanya, dahil inaalala nito na buntis siya. Justin! Malakas na sigaw ni Summer na makalabas siya sa kwarto. Gusto na niyang bumaba sa hagdanan ngunit baka pagalitan siya ni Justin kapag nahulog siya. Dali-dali namang lumapit sa kanyang asawa, paakyat ng hagdan. Tila tumakbo ng ilang kilometro ang lalaki dahil sa pagmamadali nito. Sa susunod na tayo matutulog sa ibaba, hindi ka safe dito sa taas. Hinihingal na sambit ni Justin sa kanya at sa kaniyakap siya. Ramdam ni Summer ang init ng katawan ng kanyang asawa dahil wala itong saplot sa pangitaas. Anong ginagawa mo sa baba? Tanong ni Summer at kumalas na sa yakap. Ngunit, pumulupot naman ang kamay ni Justin sa kanyang bewang at marahang hinaplos ang maumbok na tiyan. Nagluluto ako para sa iyo at kay baby. Baka gutom na kayo. Anito, at saka iginiya ng lalaki si Summer na bumaba sa hagdan ng dahan-dahan. Pinaupo ni Justin si Summer sa harap na hapagkainan at isa-isang nilapag ang mga nilutong pagkain sa harapan. Natatakam na tuloy si Summer na kumain. Kain na tayo, hon. Aya ni Justin at umupo sa tabi ni Summer. Hindi na nagsayang ng oras si Summer at nagsimula ng kumain. Nagtataka tuloy siya kung bakit hindi pa rin kumakain ng asawa. Panay haplos lamang si Justin sa kanyang buhok at inaalis ang kumakalat na sa gilid ng kanyang labi. Kumain ka na, Justin. May trabaho ka, di ba? Sabi niya, ngunit nakatitig lamang si Justin sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Summer at itinapat ng kutsara na may pagkain sa harapan ng bibig ng asawa. Napangiti naman si Justin at sinubo ang pagkain na binigay ni Summer sa kanya. Gusto lamang ng lalaki na magpasubo sa asawa, kaya hinihintay nito si Summer. Hon, mawawala ako ng 1 buwan. Alanganing sambit ni Justin. Natigilan naman si Summer sa pag-aayos ng necktie ni Justin dahil sa sinabi nito. Bakit? Pupunta ka bang ibang lugar? Ngayon pa lang, naiiyak na si Summer. Natatakot pa rin siya sa naging trabaho ng kanyang asawa. Oo, hon, kailangan kami sa lugar na yun dahil sa gera. Malumanay na sagot ni Justin at niyakap si Summer nang makitang hindi ito makatingin sa kanya. Gera? Magiging ligtas ka ba doon? Kailan ka aalis? Naluluhang sambit niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin sanay si Summer sa naging trabaho ni Justin. Bukas ako aalis. Biglaan din kasi, Han. Magiging ligtas ako para sa mag-ina ko, pangako. Pinataka ng halik ng asawa ang noo ni Summer at saka lumuhod ang isang tuhod para pantayan ang maumbok na tiyan ng kanyang asawa. Pinataka niya na ilang halik ang anak sa sinapupunan pa ni Summer. Hintayin mo rin ako, baby. Uuwi si Daddy. Pangako. Bulong pa ni Justin sa bata na nasa sinapupunan ng kanyang asawa. 3 linggo na si Summer na naghihintay na bumalik si Justin. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin siyang balita kung anong nangyari sa kanyang asawa. Bawal po talaga kayong umalis, ma'am. Mapapagalitan ho ako ni sir. Mahigpit na utos ng guard na humarang kay Summer. Mamamasya lang po ako sa labas, Manong. Nababagot na ako dito. Reklamo niya at nagpapapadyak pa ng paa. Mariin na umiling ang guard kay Summer at mas lalong hinarangan ng daan para hindi siya makalabas. Hindi po talaga pwede, ma'am. Sumusunod lang po kami sa utos ni sir. Pinalidad na saad ng guard at nakatayo ito ng matuwid sa harapan ng pinto. Padabog na umupo si Summer sa sofa at masamang tiningnan ng mga guards na nagbabantay sa labas ng bahay.
Hindi niya alam na inutusan ng kanyang asawa ang mga gwardyang yon para bantayan siya ng maigi. Lalo na at hindi siya pinayagan na lumabas ng mga ito. Hindi na nakipag-debate si Summer sa mga guards at hinintay ang pagkakataon na makatakas siya. Nang sumapit ang gabi, ay inaya niyang kumain ng mga gwardya. "Kumain kayo ng madami Nakangiting sambit ni Summer. Masayang pumalakpak ang dalaga nang makitang natutulog na ang mga gwardya sa lamesa. Nilagyan lang naman niya ng pampatulog ang pagkain. Hindi na talaga kayang manatili ni Summer sa bahay at kumakati na ang paa niya na gumala. Kaya naman agad siyang umalis ng bahay dala ang kanyang kotse. Sa grocery store, nagtungo si Summer para bumili ng mga gusto niyang pagkain. May hinahanap ang baby niya na pagkain kaya pagbibigyan niya ito. "Sino pong kasama niyo, ma'am? Gabi na po Biglang tanong ng cashier sa kanya nang matapos bayaran ni Summer ang pinamili. "Wala kasi ang asawa ko, kaya ako na lang." Nakangiting sagot niya. Bitbit niya ang mga pinamili. Nanlaki ang mga mata ng cashier at bakas ang pag-aalala sa mukha nito. "Naku ma'am, buntis pa naman kayo. Saan ba ang asawa niyo at hinayaan kayong pumunta dito ng gabi?" Kabadong saad ng cashier. "Sundalo ang asawa ko kaya nasa ibang lugar ngayon. May gera kasi." Tugon ni Summer. Hindi rin nagtagal ang pag-uusap, ay agad na lumabas si Summer sa grocery store. Bubuksan pa lang sana niya ang pinto ng kotse nang bigla siyang makarinig ng mga putok ng baril. "Tumakas na kayo!" Rinig ni Summer sa mga taong nagsilabasan sa grocery store. Nanigas sa kanyang kinatatayuan ng dalaga nang nasaksihan niya kung paano binaril ang babae sa tagiliran habang ito'y tumatakbo. Nakita ni Summer na may mga taong nakaitim na damit. Natatakpan ang mga mukha nito ng tila itim na tela. Tingin ni Summer ay magnanakaw at mamamatay tao ang mga ito. Kahit nanginginig sa takot si Summer, ay agad siyang sumakay sa kanyang kotse at dali-daling pinaandar ito para makaalis. Ngunit hindi inaasahan ni Summer na susundan siya ng itim na sasakyan kaya mas lalo siyang nataranta. "Huwag please, huwag ang baby ko." Mangiyak-ngiyak na sabi ni Summer at nanalangin na sanay mailigtas niya ang kanyang sarili. Sadyang hindi umayon ang panalangin ni Summer. Sa sobrang taranta niya, ay hindi niya napansin na diretsong umandar ang kanyang kotse at nahulog sa hindi ganun kataasang bangin. Mariin na napapikit si Summer at di naman na lamang ang malamig na tubig nang tuluyan ng lumubog ang kotseng sinasakyan niya sa dagat. Bago tuluyang nawala ng malay si Summer, ay bigla na lamang niyang naisip ang kanyang asawa na si Justin. Nagsisisi na siya na hindi niya sinunod ang utos ng lalaki. Hindi mapapatawad ni Summer ang kanyang sarili dahil ang anak niya napahamak dahil sa kanya. "Ilang araw na siyang walang malay, inay. Kamusta kaya batang sa kanyang sinapupunan?" Rinig ni Summer na sambit ng isang lalaki. Hindi maintindihan ni Summer kung bakit nananakit ang kanyang katawan. Unti-unting iminulat niya ang mga mata nang magising ang kanyang diwa. Sa una, hindi pa malinaw ang paningin ni Summer. Nang kumurap ng ilang beses sa mga mata niya, nakita niya ang mga taong nasa harapan niya. "Gising na siya, nay." Masayang sambit ng lalaki at kinuha nito ang atensyon ng isang may edad na babae na nakikipag-usap sa ibang tao. Hindi alam ni Summer ang nangyari sa kanyang paligid. Hindi siya pamilyar sa mga taong nasa harapan niya ngayon. "Leo, tumawag ka ng doktor. Dali na." Nagmamadaling sambit ng ginang at nilapitan si Summer. "Ayos ka lang ba, iha? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo lang." Malumanay at nag-aalalang sabi ng ginang na nagngangalang Leia. "Sino po kayo?" Tanong ni Summer. Sandali siyang natigilan dahil ramdam niyang may kulang. "Sino po ako?" Wala sa sarili niyang dugtong. Napasinghap ang ginang na si Leia nang marinig ang sinabi ng babae. Halos madurog ang puso niya nang makitang tila wala kaalam-alam sa nangyayari at tila naguguluhan pa ang babae sa pagkatao nito. "Diyos ko, ano nangyari sa iyo, iha?" Naluluhang sambit ni Leia at hinaplos ang buhok ni Summer. "Iha, alam mo ba ang pangalan mo?"
Tanong ni Leia. Napaisip naman si Summer. Kumikirot na lamang ang ulo niya sa tuwing sinusubukan niyang alalahanin ang pangalan niya. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Hindi ko po alam. Baka po alam niyo kung sino ako? Naguguluhan niyang tanong. Sa pagkakaalam ko'y Summer Chavez ang pangalan mo. Nakita ko lamang sa pitaka mo, iha. Tugon ng ginang. Dumating na kaagad ang doktor upang suriin ang kalagayan ni Summer. Kung kaya't hindi na nagawang tanungin ni Summer ang ginang. Bigyan niyo po siya ng gamot sa kanyang pagbubuntis. Sundin niyo lang po ang nasa reseta na sinulat ko. Paalala ng doktor matapos itong tingnan ang kalagayan ni Summer. Tahimik lamang siya at hindi makapaniwala na may bata sa kanyang sinapupunan. Kaya naman pala malaki ang tiyan niya dahil hindi na siya nag-iisa. Sino pong ama ng pinagbubuntis ko? Naguguluhang tanong niya at hinawakan ng maumbok na tiyan. Nagkatinginan si Leia at ang anak nitong si Leo. Pasensya na, iha. Hindi namin kilala kung sino ang asawa mo. Wala kami mahanap na impormasyon sa mga naanod mong gamit at tanging pangalan mo lamang ang nalaman namin. Malungkot na pahayag ni Leia na ikinayuko ng babae sa pagkadismaya. Namutawi ang katahimikan sa buong kwarto. Binasag lamang ito ng binatang si Leo na nakaupo ngayon sa gilid lamang ng kinahihigaan ni Summer. Habang wala ka pang naalala, sa amin ka muna tumira. Mahinahon na sabi ng lalaki at nginitian si Summer para pagaanin ang loob nito. Kung gusto mo, ako muna ang tatayong ama sa batang nasa sinapupunan mo para alalayan ka. Dugtong pa ng lalaki. Napatitig si Summer sa lalaki at kalaunan sumang-ayon na rin na manatili muna siya sa kanilang tirahan. Maraming salamat po sa pagtulong sa akin, lalo na sa batang nasa sinapupunan ko. Kahit hindi niyo po ako kilala, tinulungan niyo pa rin po ako. Madamdaming pasasalamat niya. Huwag ka nang umiyak, iha. Lumapit si Leia kay Summer at mahigpit itong niyakap. Hanggat wala ka pang maalala o hindi ka pa nahanap ng asawa mo, ay welcome ka sa bahay namin. Dagdag pa nito na ikinangiti ni Summer. Samantalang nasa kalagitnaan ng misyon si Justin. Malapit na nilang mapatumba ang mga terorista na sumugod na lamang bigla sa kabilang lugar nila. Lieutenant, everything is clear. Rinig ni Justin sa kabilang linya ng radyo niya. Sabihan mo mga kasamahan na tingnan ng ibang lugar, baka may nakatakas. Sabi naman ni Justin habang nakadapa sa lupa at nakatutok ang baril niya sa harapan. Baka bigla na lamang may sumulpot na kalaban kaya mas mabuting handa na si Justin. Yes, sir. Tugon naman ang sundalo na sunod sa kanyang ranggo. Binabanan nito ang tawag. Lumilipad ang utak ni Justin sa mag-ina niya na naghihintay sa kanyang pag-uwi. 3 buwan na siya sa misyon at nasabi pa naman ni Justin na 1 buwan lamang siya. May nakatakas na ibang terorista. Baka pumunta ito sa ibang lugar upang magtago. Sabi ng general nila nang sumapit ang gabi. Nasigurado na nilang wala na ang mga kalaban sa paligid bago sila nagdesisyon na magpulong sa susunod na hakbang. Lieutenant Chavez, bumalik na kayo sa ating lugar at baka daw lumusot ang mga terorista. May kaguluhan daw na nangyari sa bayan at pinagbabaril ang mga tao na walang kalaban-laban. Biglang sambit ni General kay Justin. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng pangamba si Justin lalo pat nandun ang mag-ina niya. May inutusan siya mga gwardya upang bantayan ang asawa. Ngunit ayaw niyang makampante. Kung ganon, isasama ko lang ang ilang sundalo sa aming pag-uwi. Seryosong tugon ni Justin sa mga opisyal na nakikinig ngayon sa pagpupulong. Nagbigay si Justin ng salute sa mga kasamahang sundalo bago umalis sa kwarto kung saan sila nagpupulong. Nakarating si Justin kasama ang ilang sundalo sa kanilang lugar. Sa sobrang pagmamadali ni Justin na makita ang kanyang asawa, hindi niya na ito natawagan sa telepono. Agad na kinutuban si Justin nang makitang hindi makatingin sa kanyang mga gwardya. Nagtaas baba ang dibdib niya habang nilalapitan ng mga ito. Nasaan ang asawa ko?
Madiin na tanong ni Justin at seryosong tiningnan ng mga gwardya. Sir, nawawala po si ma'am. 2 buwan na po. Kinakabahan na sagot na isang gwardya na binata pa. Parang napigti ang ugat ni Justin sa utak nang marinig ang sinabi nito. Nawawala? Paano nawala siya? Di ba pinababantay ko siya sa inyo? Ano nangyari? Bulyaw ni Justin at hinagis ang dala niya sa sahig sa sobrang galit. Hindi na nakapag-isip ng matino si Justin. Tinakasan po kami ni ma'am, sir. Nilagyan niyo po ng pampatulog ang pagkain namin kaya nawalan kami ng malay. Nakayukong sambit ng isang guard na kasing edad ni Justin. Malutong na napamura na lang siya sa 3 gwardya at tigi-isang sinuntok ito. Hindi nanlaban ang mga gwardya at sinisi ang sarili sa kapabayaan nila. Mas higit na inalala nila ang mahigit 2 buwan ang nawawalang asawa ng lieutenant. Nasa ng mag-ina ko? Buntis ang asawa ko. Tapos 2 buwan hindi niyo mahanap? Galit na sigaw ni Justin. Gusto na lamang niyang umiyak sa galit. Hindi niya alam kung saan siya mag-uumpisang hanapin ng asawa. Natatakot din siya sa maaaring mangyari lalo pat masela ng pagbubuntis ni Summer. Nahanap po namin ang kotse niya na lumubog sa dagat. Pero yun nga po, hindi makita ang katawan ni ma'am. Ginawa po namin ang lahat para mahanap siya ngunit kahit ang investigador walang ideya kung nasan siya. Mahabang salaysay ng isang gwardya. Nanlamig si Justin sa kanyang nalaman. Napatukod ang kanyang kamay sa pinto at sunod-sunod na luha ang kumawala sa kanyang mga mata. Ang mag-ina ko, nasaan lumubog ang kotse? Pasigaw na tanong ni Justin at pinagsusuntok niya ang pinto sa sobrang galit. Takot naman na sinabi ng guard kung saan banda lumubog ang kotse ni Summer. Hindi na nagsayang ng oras si Justin. Gamit ang kotse niya sa garahe, pinaharurot niya ang sasakyan hanggang sa makarating sa sinasabing dagat. Ano pong nangyari sa asawa ko? Tanong ni Justin ang lapitan niya ang investigador na hanggang ngayon, sinusuri pa rin ang ginamit na sasakyan ng asawa. Nawawala po ang asawa niyo, sir. Malakas ang alon noong nakaraang buwan, kaya hinala namin, inanod ang katawan niya. Pahayag naman ng investigador. Nag-aalinlangan din itong nakatingin sa lieutenant dahil balita na mabagsik ang ugali ni Lieutenant Chavez. Napahilamos si Justin gamit ang kanyang kamay sa muka at anumang oras ay tutulo na ulit ang luha niya. Gawin niyo ang lahat para mahanap ang asawa ko. Buntis siya sa anak namin. Magbabayad ako ng malaking halaga basta hanapin niyo lang siya. Desperadong pakiusap ni Justin na ikinagulat pa ng lalaking investigador. Ngunit tumango rin ito kay Justin. Huwag po kayo mag-alala, Lieutenant. Gagawin po namin lahat para mahanap namin siya. Hinala namin ay hindi siya nalunod sa dagat. Kaya may pag-asa pang buhay ang mag-ina mo. Mahabang saad ng investigador na ikinahinga kahit papaano ni Justin. Maraming salamat. Sapat na yun para kahit papaano mapanatag ako. Aniya, bago nilapitan ng kotse na nirigalo pa niya kay Summer noong unang kasal nila. Pinapanalangin ko na sana nasa maayos kang kalagayan ngayon, hon. Umaasa ako na buhay kayong dalawa ni baby. Mahinang panalangin ni Justin at nagpakawala ng mabigat na paghinga. Makalipas ng ilang buwan, ay nanganak na rin si Summer. At sa ilang buwan na yon, ay kasama na niya ang bagong kinikilalang pamilya na kumupkup sa kanya. Nanay, akyat lang po ako sa itaas. Malakas na sabi ni Summer para marinig ng nanay Leia niya ang kanyang boses. Sige anak. Pasigaw naman na sagot ni nanay Leia niya mula sa kusina. Abala kasi ito sa pag-aayos ng gamit na gagamitin sa trabaho nila bukas. Agad namang umakyat si Summer sa kanyang sariling kwarto. Nadat na niyang binabantay ni Leo ang kanyang anak na ilang buwan pa lang ang edad. Lumapit si Summer kay Leo at sa kanyang anak na ngayon ay kalong-kalong ng lalaki. Hinihili ng lalaki ang bata na tila pinapatulog. Ayaw matulog ni baby? Gising na gising oh. Nakangiting saad ni Summer at marahan na hinawakan ng ulo ng bata. Gabi na pero ayaw pa rin matulog ni baby. Natatawang sambit ni Leo at pasimpleng niyakap ang sanggol na hawak nito.
Mukhang gusto pa kasing maglaro. Hinala ni Summer. Kahit sa maliit na boses, ay humahalakhak ang sanggol at pilit itong inaabot ang mukha ni Leo. Matutulog ka na? Mauna ka na. At ako nang bahala magpatulog kay baby. Dagdag ni Summer nang makitang humihikab na si Leo habang hinihele pa rin ang sanggol. Agad na umiling si Leo at nginitian si Summer. Hindi pa naman ako inaantok. Sabay na nating patulugin si baby. Nito na pinayagan naman kalaunan ni Summer. Alam kasi niya na gustong gusto ng lalaki na pinapatulog ang anak niya. Ako naman na magbubuhat kay baby. Presenta ni Summer at nilahad ang kamay sa harapan ng sanggol. Maingat naman na binigay ni Leo ang bata sa kanya. Nang maikalong ni Summer ang bata, ay saka naman siya naupo at sumandig sa sandalan ng kama. Sumunod namang umupo si Leo sa kanyang tabi at pinaypayan sila ng kanyang anak. Napangiti na lang si Summer dahil willing ang lalaki na pansamantalang maging ama ng kanyang anak. Ngunit, napag-usapan na nila kung anong mangyayari kapag dumating ang asawa niya. Sumasakit pa ba ang ulo mo? Biglang tanong ni Leo kay Summer, kaya napabalik siya sa realidad. Hindi na ganun masyado. Buti na lang at nakasurvive naman si baby. Masela ng pagbubuntis mo, sabi ng doktor. Ngunit maswerte na hindi ka nakunan, lalo na nung naaksidente ka. May pag-aalala sa boses ni Leo. Masyado kasi itong nangamba sa kalagayan ni Summer at sa bata nung pinanganak ito. Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi kinuha sa akin si baby. Kahit wala akong maalala at hindi makapaniwalang buntis ako, ay magaan ang loob ko kay baby at mahal ko ang anak ko. Madamdaming dugtong ni Summer. Napangiti ulit siya dahil nakatitig ang anak niya sa kanyang muka. Muka itong namamangha sa kanya. Sino kaya ang asawa mo at ang ama ng anak mo? Hindi mapigilang tanong ni Leo kaya napabaling ang tingin ni Summer dito. Sana maalala ko na kaagad kung sino man siya. Sigurado akong nag-aalala na yun. Wala sa sariling sambit ni Summer. Hindi nga niya alam kung bakit bigla na lang yung lumabas sa bibig niya. Paano kung wala ka pa ring maalala at hindi ka hinahanap ng asawa mo? Anong gagawin mo? Biglang tanong ni Leo at hindi rin yun maiwasan isipin ni Summer. Parang may kirot na naramdaman sa puso ang dalaga sa isiping hindi sila hinahanap ng kanyang asawa. Minsan, natanong din niya sa kanyang sarili na baka single mother lang siya at walang asawa. Ngunit sa puso ni Summer, ramdam niyang may dahilan kung bakit tumitibok ng kakaiba ang kanyang puso sa tuwing iniisip niya na may asawa siya. Ramdam niya na may minahal siyang tao. Hindi ko rin alam, Leo. Sa ngayon, ang aalalahanin ko muna yung anak ko. Kailangan kong maghanap ng pera para may pambili ako ng pangangailangan namin ni baby. Tugon ni Summer. Ayaw ni Summer na maging pabigat sa pamilyang kumupkup sa kanya. Gusto niya, kahit papaano makatulong siya. Mahihirapan si Summer sa gastusin sa pangangailangan ng kanyang anak ngunit susubukan niya magtrabaho. Summer, hindi mo na kailangan magtrabaho. Huwag mong alalahanin ang pangangailangan ni baby. May trabaho ako kaya may bibigay ko ang pangangailangan yung dalawa. Napayuko siya at nakita ang mahimbing na natutulog na sanggol sa kanyang bisig. Pero sana hayaan niyo akong tumulong kahit papaano dito sa bahay para mapanatag naman ang loob ko. Yun lang, Leo. Pakiusap ni Summer. Hindi kasi siya mapakali kung titira lamang siya sa bahay na walang ginagawa. Gusto niya kahit papaano may nagagawa siya kahit para na lang sa kanyang anak. Makalipas ang 4 na taon ay lumaki na ang anak ni Summer. Ang anak ni Summer na dating bata at sanggol ay nagagawa ng makapaglakad at makipaglaro sa mga batang nasa tabi lamang ng dalampasigan. Nakangiting pinagmamasdan ni Summer ang kanyang anak nang biglang sumulpot si Leo sa kanyang tabi at naupo ang lalaki sa kanyang tabi. Pinapanood mo na naman? Tanong ni Leo habang nakatingin sa anak niya. Hindi ko maiwasan. Hindi ko siya kamuka. Kaya iniisip ko na baka kamukha niya yung kanyang ama. Ang ilong at labi ko lang siguro ang namana niya.
Usal ni Summer habang masaya pa rin nakatingin sa kanyang anak na naglalaro ng buhangin. Napansin ko nga rin yan. Mahinahon na komento ni Leo at nakatingin na rin kay Joshua. Kamusta na kaya ang ama ng anak ko? Wala sa sariling tanong ni Summer kaya nabaling ang tingin ni Leo sa kanya. 3 taon na si Joshua pero hindi pa rin hinahanap ng ama niya. At 4 na taon ka na rin naninirahan sa amin. Sinubukan ko namang hanapin ang ama ng anak mo pero baka malayo ang tinitirahan niyo noon. Pahayag ni Leo na ikinabuntong hininga ni Summer. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na mahanap ang asawa ko. Nararamdaman ko na malapit na ako makaalala dahil minsan dumadalaw sa aking isipan at panaginip ang asawa ko. Hindi man malinaw ang kanyang mukha sa aking isipan, ay ramdam ko na asawa ko siya. Mahabang sambit ni Summer na ikinatitig ni Leo sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman na may gusto si Leo sa kanya. Hindi naman kasi mahirap magustuhan si Summer dahil mabait ito at nakikita niyang mahal ni Summer ang anak nito. Ngunit alam ni Leo na bawal siyang umibig sa babae dahil may asawa at anak na ito. Tinapik ni Leo ang balikat ni Summer at nginitian nito. Mahanap mo rin siya. At kung hinahanap ka man niya, posibleng magkikita rin kayo. Pagpapagaan ni Leo sa loob ni Summer. Nakangiting tumango naman ang dalaga, kahit papaano ay gumaan ang loob nito. Agad namang nagpaalam si Leo na babalik na ito sa trabaho, kaya tumango lang si Summer. Tinawag naman niya ang kanyang anak matapos ng ilang minuto. Anak, mamaya na yan, kakain muna tayo. Sambit ni Summer. Napatigil naman ang anak niya sa pakikipaglaro. Kinausap muna nito ang mga kalaro bago patalon-talon na lumapit sa ina. Ulam po, Mama? Tanong ng batang si Joshua pagkalapit ito kay Summer. Nginitian ni Summer ang kanyang anak at hinawakan ng maliit itong kamay. Ang paborito mo, sinigang na isda, anak. Sagot naman ni Summer na ikinatuwa ng batang si Joshua. Wow, talaga, Mama? Sabik na komento ni Joshua na ikinatawa ni Summer. Pagkarating sa hapagkainan, ay kaagad na inasikaso ni Summer ang kanyang anak. Nilagyan niya ng pagkain ang pinggan nito bago naupo sa tabi ng bata. Anak, dun ka muna maglaro sa bahay ng kalaro mo ah. Mamamalengke lang si Mama para sa ulaman natin mamayang gabi. Malambing na paalam ni Summer sa anak. Tumangutango lamang si Joshua habang walang tigil sa pagsubo ng pagkain. Pansin ni Summer na mahilig sa sabaw ang kanyang anak, kaya mas sinasarapan pa niya ang pagtimpla sa kanyang niluto. Big boy na si Joshua, Mama. Saad naman bigla ng kanyang anak na ikinataas ng 2 kilay niya. Minsan talaga naaaliw si Summer sa kanyang anak. Kahit mahilig maglaro ito, ay seryoso naman ito sa ibang bagay. Hindi niya alam kung saan ito nagmana. Huwag lalabas at pupunta ko saan-saan, anak, ha? Uuwi ka agad si Mama. Saad ni Summer matapos suklayin ang buhok ng kanyang anak. Napaangat ang tingin ni Joshua sa kanya. Alam ko po, Ma. Hindi ako pasaway kasi. Pagdadahilan pa nito, kaya natatawa naman si Summer sa mga salitang lumalabas sa bibig ng anak. Yes, big boy at hindi na pasaway si baby Joshua ko. Ani Summer na ikinanguso naman ng kanyang anak. Hindi nga po ako baby, Mama. Kahit na anak, ilang taon ka pa lang kaya baby ka muna ni Mama ngayon, Malambing na tugon ni Summer. Kiniskis si Summer ang ilong sa ilong ng batang si Joshua. Nakita tuloy ni Summer ang pagngiti at paghagikgik ng kanyang anak. Balik ka po, Mama. Malakas na sambit ng kanyang anak matapos maihatid ni Summer ang kanyang anak sa bahay ng kalaro nito. Kumaway siya sa bata at saktong nakaparada na ang tricycle sa harapan ni Summer. Nang makitang nakapasok na ang kanyang anak, sumakay na rin siya. Bili na po kayo ng gulay, Ma'am. Malakas na sambit ng tindera nang makarating si Summer sa palengke para manindahan. Dala ang basket na naglalaman ng manok at ibang sangkap, ay lumapit si Summer sa tindahan ng gulay. Magkano po ang carrots, ate? Tanong ni Summer sa tindera na tingin niya'y hindi nalalayo sa kanyang edad.
40 po ang 1 kilo, ma'am. Nakangiting saad ng tindera kay Summer. Kalahati lang sa akin, te. Tugon ni Summer matapos makita ang pera sa kanyang kamay. 100 na lamang ang natitira kaya kailangan niyang magtipid. Tumango naman ang tindera at agad na kinilo ang piniling karot sa Summer, saka nilagay sa plastic. Binayaran kaagad ni Summer ang tindera bago siya sinuklian. Thank you po, ma'am. Magiliw na pasasalamat ng tindera sa kanya na ikinangiti niya lang. Dahan-dahan ng mga lakad niya habang binibilang ang pera at nagastos niya sa pinamili. Ngunit napakunot ang noon ni Summer nang marinig ang bulungan ng mga tao sa paligid niya. Nagulat na ako kanang umaga. May nagbabantay na sundalo sa paligid, parang may hinahanap. Sigurado sa ibang lugar ito galing. Saad ng lalaking nakasalubong ni Summer. Napatigil tuloy siya sa paglalakad at tiningnan ang paligid. Totoo ang sinasabi ng lalaki. Sa hindi kalayuan niyang pwesto ay may mga sundalong nakabantay sa unahan ng public market. Ang iba ay naglalakad sa bawat tindahan upang magtanong. Baka may kriminal na nakakalat kaya sila nandito. Mukhang wala naman silang gagawing masama. Tsaka sundalo sila, oh. Tugon naman ang kasama ng lalaki. Iyon din ang iniisip ni Summer. Inalis na lamang ni Summer ang paningin sa sundalo at lumiko ng daan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay may nakabunggo siya. Napatili si Summer nang muntik na siyang mawala ng balanse. Ngunit kaagad siyang sinalo ng lalaking nakabunggo niya. Nahulog patuloy ang ilang sangkap na pinamili niya mula sa basket na kanyang bitbit. Pasensya na po, sir. Hindi ko po kaagad nakita. Hindi po kasi ako nakatingin sa dinaraanan eh. Paumanhin ni Summer at lumayo sa pagkakahawak ng sundalo. Ilang beses siyang yumuko sa harapan ng sundalo bago pinulot ang gulay na nahulog sa lupa. Summer? Han? Rinig ni Summer na sambit ng lalaking nasa harapan niya. Gulat naman na napaangat ng tingin si Summer sa sundalo. Malakas ang kabog ng dibdib niya nang makita ang muka ng lalaki. Agad na napatayo si Summer at hinarap ang lalaki na mukhang hindi makapaniwalang nakita siya. Kilala niyo po ako? Sino ho kayo? Tanong ni Summer. Halo-halo ang nararamdaman niya. Sa puntong ito, dahil mukhang makikilala na niya ang buong pagkatao. Ngunit nagulat lamang si Summer nang yakapin siya ng mahigpit ng lalaki. Sobrang higpit na tila sabik na sabik ito sa kanya. Nanindig naman ang balahibo ni Summer at hindi alam ang gagawin. Nalilito siya kung bakit ganito na lang ang reaksyon ng lalaki sa kanya. Sir, bitiwan niyo po ako. Medyo nahihiyang sambit ni Summer habang nakakunot ang noo sa sobrang pagkalito. Pilit man na tinutulak ni Summer ang lalaki, masyado namang naging mahigpit ang yakap nito sa kanya. Ikaw nga, Summer. Sa wakas nahanap na rin kita. Maluhaluhang sambit ng lalaking sundalo na may bahid ng pagkasabik sa boses nito. Natigilan si Summer nang marinig ang sinabi. Kahit tuluyan na siyang binitawan ng lalaki sa pagkakayakap, ay walang salitang nakatitig si Summer dito. Kita nga sa mukha ng lalaki ang pagkasabik at naluluhang tiningnan siya nito. Hindi tuloy maiwasan ni Summer na maniwala sa lalaki. Hindi mo ba alam na hinanap ka ang buong lugar? Para makita ka? Hindi ko inaasahan na makikita kita dito, Summer. Bakit hindi ka nagbalik sa akin sa buong 4 na taon na nawalay ka? Sunod-sunod na saad ng lalaki. Nakikita ni Summer na halo-halo ang emosyon na bumalatay sa mukha nito. Pasensya na. Asawa ba talaga kita? Napayuko si Summer nang tanungin niya ang lalaki. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na may taong nakakakilala sa kanya dito. Bakit mo naman niya natanong, Summer? Siyempre asawa kita. Nalilitong sagot ng lalaki. Hindi na nakapalag si Summer at hinila siya ng lalaki para yakapin ulit. Anong nangyari? Bago ka nakarating dito? Dito ka ba nanirahan sa nakalipas na 4 na taon? Desperadong tanong ng lalaki kay Summer. Ngunit kaagad siyang humiwalay sa yakap ng lalaki na tila may naalala. Summer? Ang anak natin. Kamusta na?
Doon pa lang ay kaagad nang naniwala si Summer na asawa nga niya ang lalaking nasa harapan. Kahit ang pagyakap ng lalaki sa kanya ay tila pamilyar din. Tuluyan na siyang napaiyak. Sa tagal-tagal ng panahon ay tuluyan na niyang nahanap ang asawa niya. Noong umpisa ay hindi alam ni Summer kung saan magsisimula para hanapin ang hindi niya kilalang asawa. Ngunit mukhang hindi niya na kailangan gawin pa yon. Mukhang hindi niya na kailangan pang mangamba dahil nandito na sa harapan niya ang ama ng kanyang anak. "Huwag ka nang umiyak, Han," saad ng lalaki at pinunasan ng mga luha sa pisngi ni Summer. "Hindi ako magagalit kung bakit hindi mo ako binalikan. Handa akong pakinggan ang rason mo. Nasaan ang anak natin?" Pinunasan muna ni Summer ang natirang luha sa kanyang mata bago niya seryosong hinawakan ang kamay ng lalaki. "Totoo nga na ikaw ang asawa ko. Matagal na kitang hinanap pero hindi ko alam kung saan magsisimula," sabi ni Summer at hindi pa sinagot ang tanong ng lalaki. Napakunot naman ang noon nito dahil sa pagkalito. Namutawi ang kaunting katahimikan sa pagitan nila. May mga tao rin na nakapansin sa kanila. May ibang walang pake at iba'y nagtataka kung bakit may kausap si Summer na sundalo. Masyado ring malapit ang katawan ng dalawa kaya maraming nakikichismis. "Ano ibig mong sabihin, Han?" Tanong ng lalaki matapos ang ilang minuto na tahimik lamang silang dalawa. Malakas na kumabog ang dibdib ni Summer nang marinig ang huling sinambit ng lalaki. Marahan siyang napangiti rito. "May amnesia ako, kaya hindi kita mahanap-hanap dahil hindi ko alam ang mukha ng asawa ko. At kung tinatanong mo kung nasa ng anak natin, nandun siya na ikipaglaro sa kapitbahay." Nakangiting kwento ni Summer. Hindi batid ni Summer kung bakit nakaramdam siya ng pagkasabik at tila gusto niyang yakapin pa ulit ang lalaki. Sobrang pamilyar ang nararamdaman niya sa lalaki at doon pa lang, naisip ni Summer na totoo ang sinasabi nito. Alam din nito ang pangalan niya. Inaasahan na ni Summer na magugulat ang lalaki. Hindi makapaniwalang hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya, kaya nahihiya siya dahil maraming nakatingin sa kanila. Amnesia? Bulalas ng lalaki na tila hindi kayang tanggapin ang sinapit ni Summer. Kita niya na nangingilid ang luha sa sulok ng mga mata ng lalaki, habang hinahaplos pa rin ito ang pisngi niya. Buhay ang anak natin. Hindi makapaniwalang bulalas ng lalaki na tila nakahinga. Masela ng pagbubuntis mo kaya natatakot ako na baka tuluyan na kayo nawala sa akin. Dugtong pa nito at pinunasan ng luha sa mga mata sa kaniyakap ulit si Summer. Hindi rin tuloy maiwasan na mapaiyak si Summer. Kahit nag-aalangan, ay sinuklian niya ang yakap ng lalaki na ngayon ay umiiyak pa rin sa kanyang balikat. Hindi siya makapaniwala na ganito ang magiging reaksyon ng lalaki, unang kanyang asawa. Unang tingin kasi ni Summer sa lalaki, ay tila galit ito sa mundo. Ngunit na magtamang paningin nila, naglaho yun at napalitan ng pagkasabik sa mga mata ng lalaki. Bakit pala maraming sundalo dito? Tanong bigla ni Summer habang naglalakad sila ni Justin. Mahigit 1 oras na silang magkasama. Nagpakilala na rin ang lalaki kay Summer, kaya nalaman niya ang pangalan nito. Tumaas ang balahibo ni Summer nang hawakan bigla ni Justin ang kanyang kamay para pagsiklupin ang kanilang palad. Napatitig tuloy siya sa mukha ni Justin. Hinahanap ko kayo. Sagot ni Justin at tiningnan si Summer na ngayon ay nakatingin sa kanya. Nagulat naman si Summer sa nalaman. Naalala tuloy ni Justin nung panahong hindi siya makatulog sa kanilang bahay na hindi kasama ang kanyang asawa. Araw-araw siyang umiiyak sa kalungkutan at saka nag-alala rin sa kanilang anak. Kumusta ka nung nalaman mong nawawala ako? Kami ng anak mo. Alanganin na tanong ni Summer. Nahihiya pa siya sa lalaki. Wala siyang maalala kaya parang bumalik sila sa umpisa. Miserable ang buhay ko dahil wala ang mag-ina ko. Pakiramdam ko, nag-iisa na lamang ako sa bahay. Parang walang silbi na ang buhay ko dahil wala na ang asawa at anak ko. Malungkot na sabi ni Justin at hindi inalis ang titig kay Summer.
Hindi matanggap ni Justin na patay ang asawa niya kasama ang anak. Kaya muntik na niyang kalabanin ng taong nagsasabing patay na ang mag-ina niya. Ilang taon ang lumipas ngunit wala pa rin siyang ideya kung nasaan ang mag-ina niya. Mahigpit na hinawakan ni Summer ang kamay ng lalaki at namuo ang takot sa dibdib niya nang marinig ang huling sinabi nito. Huwag ka nang malulungkot dahil nandito na ako, okay? Nandito pa kami ng anak mo. Huwag mong sabihin yan. Nag-aalalang sabi ni Summer. Huminto sila sa harapan ng dalampasigan. Hindi na malaya ni Summer na kanina pa sila nag-uusap ni Justin. Kinuwento niya kung paano siya nakarating dito at naniwala naman ng lalaki. Naniniwala rin si Summer sa asawa niya, na talagang asawa niya si Justin. Napatunayan na rin ito dahil nakita niya ang picture sa wallet ni Justin. Sa sobrang titig ni Summer ay hindi niya namalaya na papalapit ang mukha ni Justin sa kanya. Hindi niya alam kung anong gagawin kaya pumikit na lamang siya para hintayin ang gagawin ng lalaki. Ngunit napadilat din si Summer nang maramdaman ang paghalik ni Justin sa kanyang noo. Dahan-dahan muna. Dadahan-dahanin ko muna ang lahat. Kahit gusto kong halikan ng labi mo, ayaw ko namang biglain ka. Napangiti si Summer at sinuklian na lang ng yakap si Justin. Ilang minuto silang magkayakap at pinapakiramdaman ng sarili sa isa't isa bago sila tumungo sa tinitirhan ni Summer. Dito ako nakatira sa loob ng 4 na taon kasama ang anak natin. Nakangiting sambit ni Summer nang nasa harapan na sila ng maliit na bahay na gawa sa kawayan. Tiningnan naman ni Justin ang kabuuan ng bahay. Nag-alala tuloy siya dahil baka naghirap ang kanyang mag-ina. Dahil halatang mahirap din ang kumupkup sa mag-ina niya. Kumakain ba kayo ng maigi ng anak natin? Tinatrato ba nila kayo ng mabuti? Sunod-sunod, natanong ni Justin habang mahigpit na hinawakan ang palad ni Summer. Huwag kang mag-alala, hindi nila kami pinabayaan. Kahit nung nanganak ako, sila ang nag-asikaso sa akin. Nakangiting sambit ni Summer, kaya kahit papaano ay napanatag ang loob ni Justin. Agad na hinila siya ni Summer pumasok sa loob ng maliit na bahay. Nasasabik na si Justin na makita ang anak niya. Gusto na niyang iuwi ang mag-ina sa bahay nila. Nanay, nandito na po kayo. Malakas na sambit ni Summer habang pareho silang nakatayo sa sala ni Justin. Hinarap ni Summer si Justin. Maupo ka muna pala. Tatawagin ko rin ang anak natin mamaya sa kapitbahay. Sabi naman nito na ikinatango naman ni Justin. Bakit anak? Anong meron? Sambit ng babaeng si Leia at lumabas mula sa kusina. Ngunit natigilan si Leia nang makitang may kasama si Summer na lalaking sundalo. Nanay, ani Summer at nakangiting sinalubong si Nanay Leia niya nang lumapit ito sa kanya. Nakita ni Summer na hindi inaalis ni Leia ang tingin niya kay Justin. Napatayo tuloy si Justin at marahang yumuko sa harapan ng ginang. Ako nga po pala si Justin Chavez. Asawa ko po si Summer na ilang taon na pong nawawala. Nakayuko pa rin ito na nagpakilala. Nagulat naman si Leia at nanlalaki ang mga matang tiningnan si Summer. Nakangiting tumango naman ang babae. Unexpected po ang nangyari. Nahanap niya po ako sa palengke. Pagpapaliwanag ni Summer sa kanyang tinuring na inang si Leia. Nakanganga ang bibig ni Leia na tumango at nginitian din ang lalaking asawa ni Summer. Hindi pa rin ako makapaniwala na nahanap ka niya. At saka sundalo pala ang asawa mo? Inaasahan ko na mayaman ang asawa mo ngunit hindi ko inaasahan na sundalo ito. Manghang sambit ni Nanay Leia na ikinangiti lamang ni Summer. Kahit ako rin po. Nasaan po pala si Leo? Tanong bigla ni Summer nang mapagtantong hindi niya nakita si Leo. Maya-maya nandito na yon. Nangahoy lang yun sa kagubatan. Sagot naman ng Nanay Leia niya kaya napatango si Summer. Kinausap tuloy ng Nanay Leia niya si Justin at maging si Summer ay nakikinig sa pinag-uusapan nila. Pansin ni Summer na binabalingan siya ng tingin ng lalaki at minsan tatagal ang titig nito sa kanya bago kausapin si Nanay Leia. Mama! Mama! Sigaw ng batang si Joshua habang tumatakbong pumasok sa bahay. Napatigil tuloy sila Summer sa pag-uusap nang biglang pumasok ang anak niya.
Agad na sinalubong ni Summer ng yakap si Joshua nang lumapit ito sa kanya. Bakit ka tumatakbo? Tignan mo na mamawis na yung likod mo. Nag-aalalang tanong ni Summer sa anak nang kapain niya ang basang damit sa likuran ni Joshua. May sundalo sa labas, Mama. Sabi ng kaibigan ko baka kunin kami kaya takot ako. Takbo ka agad ako dito sa bahay. Nakangusong sambit ng anak niya habang mahigpit na nakayakap sa kanya na parang takot na kunin ng kung sino. Natatawang ginulon ni Summer ang buhok ng kanyang anak. Napatingin din si Summer sa pwesto ni Justin at nakitang naninigas na nakaupo ito sa harapan niya. Napalunok si Justin nang makita ng malapitan ng kanyang anak. Halo-halo ang nararamdaman niya sa puntong ito. Parang panaginip lamang na makita ang kanyang anak sa bisig ng kanyang asawa. Baby, may gusto pala ako ipakilala sa'yo. Nakangiting saad ni Summer. Tahimik lamang si Nanay Leia na lumabas bago mahinang nagpaalam sa kanila. Mukhang nakuha nito na bigyan sila ng privacy. Mas lalong kinakabahan si Justin sa maaaring maging reaksyon ng kanyang anak. Baka takot din ito sa kanya, katulad ng pagkatakot ito sa sundalo. Sino po, Mama? Tanong ng batang si Joshua. Napapikit sandali si Justin nang marinig ang boses ng kanyang anak. Nagkatinginan si Justin at Summer. Nginitian ni Summer si Justin kaya marahan ding napangiti si Justin. Diba sabi ko hinahanap ko ang papa mo? Nandito na siya, anak. Nahanap niya na tayo. Mahinahon na sambit ni Summer at pinaharap kay Justin. Napayuko sandali si Justin at mangiyak-ngiyak na tiningnan ng anak. Tulala ang anak niyang si Joshua na tila hindi makapaniwalang nasa harapan siya ngayon. Papa? Sundalo si Papa? May pagkamangha at lito na sambit ng batang si Joshua. Tiningnan pa ni Joshua ang ina na nakahawak sa balikat nito. Oo anak, siya ang papa mo. Huwag kang matakot dahil mahal ka ni Papa at miss ka na rin niya. Nakangiting sambit ni Summer sa anak at may nakatakas na luha sa gilid ng kanyang mga mata matapos sabihin yon. Napatingin ulit-ulit ang batang si Joshua sa ama nito na nasa harapan ngayon. Dahan-dahan na lumapit si Joshua sa ama. Hindi napigilan ni Justin na buhatin kaagad ang katawan ng anak at binigyan ng isang mahigpit na yakap. Dinig na dinig ni Justin ang mahinang pag-usal ng kanyang anak sa kanyang pangalan. Garal-gal ang boses nito na tila nagsisimula ng umiyak. Maluhaluhang napangiti si Justin at hinaplos ang buhok ng anak niya habang hinahalikan ng paulit-ulit ang noon nito. Nandito na si Papa. Umiiyak na sabi ni Justin at pikit matang niyakap ng mahigpit ang anak. Bakit ngayon ka lang, Papa? Hinahanap ka ni Mama at saka big boy na ako. Pero naging baby din ako nung wala ka. Mababakas ang sakit sa boses ng bata habang sinasabi ang hinaing nito sa ama. Napaiyak na rin tuloy si Summer nang masaksihan ng ganitong senaryo. Hindi niya inaasahan na dadating ang panahon na magkikita ang mag-ama. Akala ni Summer, matatagalan pa bago niya mahanap ang ama ng kanyang anak. Sorry na dahil hindi ka agad kayo nahanap ni Papa. Patuloy naman na pinapatahan ni Justin ang kanyang anak at tumayo para hilahin ito upang pakalmahin na rin ang bata. Paulit-ulit namang tinawag ni Joshua ang pangalan niya habang mahigpit na nakayakap sa leeg ni Justin. At paulit-ulit din na humihingi ng paumanhin si Justin sa anak. Pinunasan ni Summer ang kanyang luha at tumayo na rin para lapitan ng mag-ama. Puno ng sakit at pagkasabik sa mga mata ng lalaki nang tingnan siya nito. Nilahad dito ang isang kamay sa harapan ni Summer. Lapit ka dito. Pangaaya sa kanya ng lalaki habang inaabot ang kanyang kamay. Hindi naman nagdalawang isip si Summer na lumapit. Ngayon, nakakulong na si Summer sa bisig ng lalaki habang hawak pa nito ang anak nila na kaagading dinapuan ng antok. Thank you, dahil ligtas kayong dalawa ng anak natin. Salamat din at binigyan mo ako ng pamilya. Bulong ni Justin sa kanya nang bumaba ang bibig nito sa kanyang tenga. Napangiti si Summer at kahit nag-aalinlangan,
Niyakap niya ang kanyang mag-ama. Pagsapit ng gabi ay namalagi pa rin si Justin sa tinitirahan ng kanyang mag-ina. Hindi binitiwan ni Justin ang kanyang anak hanggang sa nilapag niya ito sa kama. Hindi siya umalis sa tabi nito. Napapangiti na lamang si Summer nang silipin niya ang mag-ama niya na magkatabi sa higaan. Kaagad ding bumaba si Summer para ayusin ang pinamili ng kanyang asawa na si Justin. Nakita niya kanina na habang buhat ni Justin ang anak, ay may inutos ito sa sundalo na bigla na lamang sumulpot. Summer. Napatingin si Summer sa pintuan nang marinig ang boses ni Leo. Agad namang nilapitan ni Summer ang binata. Nandito ka na pala, Leo. May magandang balita ako sa'yo. Bahid ang saya, nasambit ni Summer. Nagtaka naman si Leo sa reaksyon nito at tiningnan ng lamesa na kung saan maraming mga groceries. Nagtrabaho ka? Bakit ang dami mong pinamili? Takang tanong ni Leo at hinawakan ng palapulsuhan ni Summer. Iyon nga, may sasabihin sana. Hindi na natuloy ni Summer ang sasabihin nang biglang sumulpot si Justin sa kanyang tabi at saka hinawakan ng kanyang bewang. Han. Sambit ni Justin bigla at seryosong nakipagtitigan kay Leo. Hinila pa ng lalaki si Summer upang bumitaw si Leo sa pagkakahawak. Summer, sino siya? Nakakunot noong tanong ni Leo at bumaba pa ang tingin nito sa bewang ni Summer kung saan nakadantay ang kamay ng lalaking hindi nito kilala. Napakagat sa sariling labi si Summer at pakiramdam niya ay nag-iinit ang pisngi niya nang maramdaman ng mainit na palad ng kanyang asawa sa kanyang bewang. Nahihiya siya dahil nakita yun ni Leo. Oo nga pala Leo, si Justin, asawa ko. Pakilala ni Summer na ikinatigil ni Leo. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Leo ang lalaking asawa raw ni Summer. Kaya naman pala ganito sila kalapit sa isa't isa. Asawa mo siya? Yun lang ang tanging lumabas sa bibig ni Leo matapos tingnan ang seryosong mukha ni Justin. Alam ni Leo na delikado rin ang lalaking nasa harapan niya. Hindi pa nakasagot si Summer ay agad nang sumabat si Justin. Ako nga ang asawa niya at may anak kami. Ikaw, sino ka sa buhay ni Summer? Seryosong sambit ni Justin kay Leo na nagbigay ng awkwardness sa pagitan nila. Hindi nakapagsalita kaagad si Leo dahil ramdam nito na nagsiselos nga ang lalaking ito sa kanya. Naramdaman siguro ni Justin na may pagtingin si Leo kay Summer. Justin. Anak siya ni Nanay Leah. Siya rin ang nag-aalaga nun sa anak natin. Dugtong na paliwanag ni Summer. Napatingin tuloy si Justin kay Summer at kahit papaano, nabawasan ang pagkasalubong nito ng kilay. Humigpit ang hawak ni Justin sa bewang ni Summer at tiningnan si Leo na tahimik lamang nagmamasid. Kung ganon, nagpapasalamat ako na hindi mo pinabayaan na mag-ina ko. Matagal ko na silang hinahanap. Ngayon na nakita ko na sila at nakilala ko kung sino yung kumukup sa mag-ina ko, napanatag ako. Seryoso man nasabi ni Justin, ay bakas naman ang sincero sa boses nito. Wala yon, parang anak ko na rin si Joshua. At saka, masaya rin kami na dumating sila sa munting bahay namin. Mahinahon na saad ni Leo na seryosong ikinatango lamang ni Justin. Nakahinga tuloy ng maluwag si Summer nang makitang pumasok na si Leo sa kwarto nito para magpahinga. Akala ni Summer ay kung anong gagawin ni Justin kay Leo, kaya medyo kinakabahan din siya. Dito ka matutulog? Takang tanong ni Summer nang makitang hinubad ni Justin ang damit at sapatos nito bago sumampa sa kama para tabihan ang natutulog nilang anak. Gusto ko kayong makatabi. Ilang taon na akong walang maayos na tulog. Paos na sambit ng lalaki na ikinakirot ng kanyang puso. Damang-dama ni Summer ang pagod sa boses ng lalaki. Gusto niya tuloy maalala ang asawa niya at kung paano sila nagkakilala. Gusto mong katabi rin ako matulog? Tanong ni Summer at tiningnan ng konting espasyo sa tabi ni Justin. Medyo maliit ang kama kaya magkakasya pa naman sila. Yun nga lang, kailangan nilang tumabi ng maigi para hindi mahulog. Halika na rito, matulog na tayo. Sabi ni Justin kay Summer habang nakahiga ito sa tabi ng anak nilang natutulog.
Napalunok ng sariling laway si Summer bago dahan-dahang tumabi sa kanyang asawa. Tumayo ang balahibo niya nang tumagilid si Justin paharap sa kanya at saka hinapit ang bewang niya. Justin! Bulalas si Summer at nanlalaki ang mga matang nag-angat ng tingin. Napangisi si Justin sa kanya at sumubsob lamang ang mukha nito sa kanyang leeg. Halos kapusin ang hininga si Summer nang maramdaman ang hininga ng lalaki sa kanyang leeg. Hayaan mo akong yakapin ka, Han. Mahinang pakiusap ni Justin at mas siniksik pa ang mukha nito sa sulok ng leeg ni Summer. Ramdam din niya ang pasimpleng pagsinghot nito sa balat niya. Akala ko ba dadahan-dahanin mo ang lahat? Nagtatakang tanong ni Summer. Hindi ko mapigilan eh. Sorry na, Han. Mahinang tumawa si Justin matapos sabihin yon. Napasimangot tuloy si Summer. Pamilyar ba sa'yo ang yakap ko? Mukhang komportable ka na sa akin. Biglang saad ni Justin makalipas ang ilang minutong katahimikan. Siguro? Alanganing sambit ni Summer. Komportable nga siya, pero nagre-react ang kanyang katawan dahil magkalapit ang kanilang balat. Anong ginagawa mo, Justin? Takang tanong ni Summer nang maramdaman ang paghagod ng mga daliri ni Justin sa kanyang batok na tila minamasahe. Napapikit si Summer nang maramdaman ng munting halik ni Justin sa kanyang leeg. Dapat tinulak niya na ito ngunit tila mas kilala pa ng katawan niya ang haplos ni Justin. Pinapatulog na kita. Tugon ni Justin sa kanya at marahan ulit sinipsip ang balat ni Summer sa leeg. Mahinang napaungol naman si Summer sa ilang ulit na paghalik at pagsipsip ni Justin sa kanyang leeg. Pagkatapos noon ay tuluyan na siyang nilamon ng antok. Parang hinihili siya na matulog na. Pagkagising ni Summer sa umaga, ay nadatnan niyang nagluluto na ng pagkain sa maliit na kusina si Justin. Buhat pa ng lalaki ang anak nila. Good morning, Han. Nakangiting bati ni Justin nang makita si Summer na papalapit sa kanya. Binitiwan muna niya ang sandok. Lumapit siya kay Summer para bigyan ito ng halik sa labi. Bahagyang nagulat naman si Summer. Nagtataka lamang na nakatingin ang anak nilang si Joshua. Good morning din, anak. Halika na muna at baka nabibigatan na ang papa mo sa'yo. Utal na sambit ni Summer at hilaw ng initian ng anak niya. Ayaw po. Nakasimangot na tugon naman ni Joshua kay Summer kaya napabugan na lamang siya ng hininga. Aalis na tayo ngayong araw, Han. Nakausap ko na si Nanay Leia mo na uuwi na tayo sa bahay. Marahan na sambit ni Justin. Tinatansya kasi nito na baka mabigla si Summer. Napatitig si Summer kay Justin. Kaya nga hinahanap niya si Justin dahil alam niyang sa ibang lugar ang tunay niyang tahanan at may asawa na siya. Nalulungkot man si Summer ay pumayag siya sa lalaki na bumalik sa kanilang sariling tahanan. Bibisitahin ko pa rin po kayo minsan, Nanay. Nakangiting saad ni Summer nang ihatid sila sa gitna ng bayan ng kanyang Nanay Leia at ni Leo. Umiiyak naman na tumatango-tango si Nanay Leia. Aasahan namin ang pagbisita nyo. Mamimiss ko kayo, ni Apo. Madamdaming usal ni Nanay Leia bago niyakap si Summer at Joshua. Ingatan mo ang mag-ina mo, sir. Seryosong sabi bigla ni Leo kay Justin na nasa tabi ni Summer. Huwag kang mag-alala. Dodoblehin ko ang safety nila. Seryoso ring tugon ni Justin na marahang kinatango ni Leo na tila na panatag. Goodbye sa inyo. Malakas na sambit ni Summer at kumaway sa tinuring na pamilya habang papalayo na ang kotseng sinasakyan nilang yon ni Justin. Unti-unting nawala sa kanyang paningin si Nanay Leia. Hindi napigilan ni Summer na mapaiyak, na kaagad namang inalo ni Justin. Bibisitahin natin sila, okay? Huwag ka nang umiyak. Pagpapagaan ang loob ni Justin sa kanyang asawa na ikinangiti naman ni Summer. Niyakap siya ng lalaki kaya sinuklian niya rin ito ng mahigpit na yakap. Bubuo na ulit sila ng pamilya nila at gusto na kaagad makaalala ni Summer. Makalipas ang ilang buwan ay unti-unti nang nasasanay si Summer sa kanilang tahanan na mansyon. At sa ilang buwan na yon, pabalik-balik din sila ng kanyang asawa sa ospital para tingnan ang progress sa kalagayan ni Summer. Humahangos na nagising si Summer mula sa pagkakahiga. Unti-unting rumaragas ang kanyang luha sa kanyang mga mata nang maalala ang nangyari sa kanya. Han, ano nangyayari? May masakit ba sa'yo?
Nag-aalalang tanong ng asawa ni Summer na nasa tabi lamang niya. Nagising din si Justin dahil sa sunod-sunod na hikbi na kumakawala sa bibig ni Summer. Nakangiting umiiyak si Summer at tiningnan si Justin. Nag-aalalang nakatingin sa kanya si Justin at agad na dinambahan ni Summer ng yakap ang lalaki, kaya napabalik sila sa pagkakahiga sa kama. "Honey, nakaalala na ako. Naaalala na kita." Umiiyak na pahayag ni Summer habang hinahalikan ng buong mukha ni Justin na mukhang tuwang-tuwa rin sa kanyang balita. "Sa wakas, hon, naalala mo na ako." Nakangiting sambit ni Justin at hinagkan si Summer. "Pasensya na at ngayon lang ako nakaalala, hon. Alam kong nahihirapan ka din," sabi ni Summer at saka naupo sa kandungan ni Justin nang sumandig ang lalaki sa headboard ng kama. Napailing si Justin at hinalikan ang pisngi ni Summer. "Sabi ko naman sa'yo kaya ko maghintay hanggang sa maalala mo na ako, di ba? Ako ang dapat magpasalamat dahil bumalik kayo sa akin. Kayo ng anak ko." Patuloy na humihingi ng tawad si Summer lalo na nang maalala niya nung araw na tumakas siya sa mga gwardya. Bagong gising pa lamang sila sa umaga ay ganito kaagad ng eksena nila. Masuyo lamang na hinahalikan ni Justin si Summer habang pinapakinggan ang kwento nito. "Kaya huwag kang lalabas ng bahay nang hindi nagpapaalam, ha? Ayos naman sa akin kung may gusto kang bilhin sa labas, pero please Summer, isama mo ako o kahit mga tauhan ko para mapanatag ako." Pakiusap ni Justin ay kinatango naman ni Summer. "Sorry na, Han. Sa susunod, kapag sinuway mo ako parurusahan kita." Banta ni Justin na ikinaharap ni Summer sa kanya. "Anong klaseng parusa?" Takang tanong naman ni Summer na ikinangisi ni Justin. "Ipapakita ko sa'yo." Bago pa makaiwas si Summer ay kaagad siyang tinulak pahiga ni Justin sa kama at dinaganan. Binigyan siya ni Justin ng isang mapusok na halik. "I miss you, Han. Sabik na akong tikman at halikan ka ng ganito." Paos na sambit ni Justin sa kanyang tenga at marahan na kinagat ang tenga na ikinapikit ni Summer. Namalayan na lamang ni Summer na wala na silang saplot at kung saan-saan na nakarating ang mga kamay ng kanyang asawa. Akmang bababa na ang halik ni Justin sa pagitan ng kanyang hita nang biglang kumalampag ang pinto ng kanilang kwarto. "Mama, Papa, kakain na po ako." Sigaw ng anak nilang si Joshua sa labas ng pinto. Napapikit tuloy si Justin. Masakit ang puso niya sa pagpipigil. "Mamaya na ang parusa mo sa akin, Han." Nakangiting sambit ni Summer kay Justin at hinaplos ang pisngi nito. "Bibigyan mo ulit ako ng anak, Han. Gusto ko nang sundan si baby Joshua natin." Mapaglarong sambit ni Justin at binigyan ng isang mariin na halik si Summer. Tila nabingi silang dalawa sa sigaw ng anak nila na hindi muna nila pinansin. Pinagpatuloy nila ang kanilang sinimulan sa pagbaga ng apoy. "Mahal kita, Han. Hindi na kayo aalis sa tabi ko." Hinihingal na sambit ni Justin habang gumagalaw sa itaas si Summer. Mapupungay naman ang mga mata ni Summer nang umiti kay Justin. "Mahal din kita, Han. Pangako hindi ko na ilalagay ang sarili ko sa kapahamakan." Ani Summer at hinagka ng katawan ni Justin. Sa oras na yon ay napuno ng pagmamahala ng mga mata nilang nakatitig sa isa't isa. At sa oras ding yon, gustong tuparin ni Summer ang kahilingan ni Justin na bigyan ito ng pangalawang anak. Sa puntong ito, hindi na siya mapapahamak pa. Mananatili siya sa tabi ng kanyang sundalong asawa. Nakatitig si Summer sa kanyang asawa na si Justin sa kanilang mga anak na naglalaro sa labas ng bahay. Nakayakap si Justin kay Summer, kaya kahit papaano ay nawala ang lamig na nararamdaman ni Summer dahil sa makulimlim na panahon. "Malalaki na ang dalawa nating anak, Han." Nakangiting sambit ni Summer at iniangat ang tingin para tingnan ang reaksyon ni Justin. Napabaling naman ang tingin ni Justin kay Summer at binigyan ito ng halik sa labi. "Nagpapasalamat ako dahil mabait ang ina na nagpalaki sa kanila. Masaya ako dahil ikaw ang asawa ko." Niyakap paharap ni Summer si Justin. "Salamat at binigyan mo ako ng pamilyahan. Dito lang tayo magstay, ha?" Tanong ni Summer sa asawa na ikinatango ni Justin. "Dito lang tayo hanggang sa pagtanda." Mahigpit silang nagyakap habang tanaw sa labas ang kanilang dalawang anak na
lalaki na naglalaro ng basketball. Walang masasaya pa kay Summer na masaksihan ang paglaki ng kanyang mga anak at kung paano sila nagtagal ni Justin na matibay pa rin ang relasyon. Sa puntong yon, ay kontento na si Justin sa kanilang simpleng buhay, ang kanyang asawa, ang kanyang 2 anak. Tatanda at mamamatay siya na nakikitang kumpleto ang pamilya niya. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Long Lost Wife and Son of Lieutenant, written by General Senior. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!